Kamusta mga tol? Nakarami na ng laro si Kennard sa Lakers, no? Effective ba talaga itong bagong salta na 3-pointer ng Lakers o hindi? Abay, tirahin na natin yan, pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay, game, laban sa Warriors, 10 points, 2 rebounds, 2 assists, 1 steal, 2 turnovers, 4 out of 7 sa field goals, 2 out of 4 sa 3 points sa 26 minutes sa loob. Laban naman sa OKC, 7 points, 1 rebound, 1 assist, 1 steal, 3 out of 5 sa field goals, at 1 out of 2 sa 3 points in 24 minutes sa loob. Talo sila rito. Laban naman sa Spurs, 14 points, 2 rebounds, 5 assists, at isang turnover, 5 out of 8 sa field goals, 1 out of 3 sa 3 points, at 3 out of 3 sa free throws sa 28 minutes sa loob. Talo na naman. Laban naman sa Mavericks, 9 points, 7 rebounds, 3 assists, 1 steal, 3 out of 4 sa field goals, 1 out of 2 sa 3 points, at 2 out of 2 sa free throws sa 18 minutes sa loob. Panalo naman sila rito. Laban naman sa Clippers, 9 points na naman, 2 rebounds, 1 assist, 2 turnovers, 4 out of 6 sa field goals, 1 out of 3 sa 3 points sa 18 minutes sa loob. Panalo na naman sila. Tapos laban sa Celtics, nako po, 9 points na naman, 3 rebounds, 1 steal, isang turnover, 3 out of 4 sa field goals, 1 out of 2 sa 3 points, at 2 out of 2 sa free throws sa 22 minutes sa loob. Talo na naman sila, tambak nga eh. Kahapon talo na naman laban sa Magic, patalo kasi si Lolo Bron eh. 9 points, 3 out of 4 sa field goals, si Luke Kennard. So sa mga laro ni Kennard sa Lakers mga tol, 3 panalo, 4 natalo. Tapos nag-average siya 9.7 points, 2.8 rebounds, 2 assists. Total na 22 out of 34 sa field goals. Mataas yan, 64.7%, 7 out of 16 sa 3 points, 43.75%. Nice. At perfect sa free throw, 7 out of 7. So kung stats sa pag-usapan mga tol, no, parang okay naman ata. Mas mataas actually yung stats niya ngayon sa Lakers kaysa sa naging stats niya sa Atlanta Hawks sa 7.9 points per game. Doon sa naging laban nila sa Warriors, makikita mo talaga maganda, no? Pumupunta palagi siya sa mga open na spots. Ganyan, tingnan mo, na-open tuloy siya dyan. Buena mano yan, portre, patay ka dyan. O, ito pa, flare screen to, papunta sa corner, ha? Mabilis ka na nakapag-close at si Boss Allen, tinir na nga, baons pansitan. O, ito pa, parang hammer play ng Spurs yung ginawa nila rito, ha? Nasa kanan yung bola, tapos biglang merong players ka na mangyayari, papunta sa weak side corner. Ayan, no? Libre-libre tuloy siya dyan, portre, patay ka dyan. 4 na beses siyang tumirang 3 points dito mga tol, ha. 2 doon pumasok. Ito yung sasablay niya. Tingnan mo, ayan no, tungkab na nga. At dito, ito, kasabay niya rito si Lolo Bron mga tol, ha. Pass sa kanya sa corner, inatake, close out, nice. Napasok na nga sa loob, layup yan. Meron din siyang ginawang 2 cuts dito. Ayan, tingnan mo, sakto lang talaga yung ginawa niyang cut yan no. Ang ganda ng timing, napasahan na nga siya, nakapasok sa loob, layup yan. At ito pa, isa, backdoor cut ang ginawa niya rito, ha. Sakto na naman, nalibre siya sa elbow, jumamper, kumalog naman yan. Hoy, like mong hayop ka, ano? Kanina pa nanonood, di mag-like, at tagis mukha mo mag-like ka na! Tapos laban naman sa OKC, pamalit na naman siya rito, ha. Ayan na naman yung flare skin, tingnan niya, oh. Nag-switch yung depensa, ayan yung crossover pull-up sa 3 points, portre, patay ka dyan. Medyo kakaiba rito mga tol. Ayan, tingnan mo, oh. Siya yung may hawak ng bola sa pick and roll. Tapos, ayan, biglang pull-up sa may free throw. Medyo iba, no? Patay ka dyan. Okay, pa, tingnan nyo. Siya yung nasa ibabaw, diba? Ang kakaiba kasi rito, mga tol, si Baby Bakis yung kasabay niya rito sa loob. Wala si Papa Lucas at si Lolo Bron, Ayan, near na nga, portre. Tungkab naman yan. Ayun, sa wakas, nakasabay niya rito si Lolo Bron, ha. Kaya ayan siya, nasa corner, pang spacing. Sasalubong dapat kay Lolo Bron yung depensa. Sinabayan niya ngayon ng cut, nice. Ayan, nice pass, reverse, bounce, pansitan. Pero nakupa niya ulit, putback, pasok. Tapos doon naman sa laban sa Spurs, hindi naglaro yung first leg ng Lakers, no. Kaya ayan, siya kagad yung tagadala ng bola, oh. Binuhay na nga, portrait, tungkab naman yan. Kaya dito makikita mo talaga kadalasan siya yung may hawak ng bola kasi nga hindi naglaro yung maraming players, hindi siya spot up shooter dito O yan na nga, pinuwersan na nga, patay ka dyan. O diba, tingnan nyo, siya talaga yung primary scorer, diba? Hand off screen sa kanya, nakita yung bakal, tinir na, jumamper, patay din yan. Pero parang hindi ata bagay mga tol, no? Parang hindi ko ma-imagine na magiging primary ball handler ito si Kennard Ayan, jumamper na naman, kumalog naman yan. Mas bagay talaga sa kanya yung parang support lang siya, spot up shooter, diba? O kaya tagakat lang siya ng ganyan. Ayan, nice cut, layup yan. O ito yung ganito, tama siya sa corner, 3 points, diba? Diyan siya magaling Ayan, nabol pa nga ni Wembayaman, portre, patay ka dyan. Ito, ang ganda nito, binigyan siya ng off the ball screen sa corner, sakto yung pasa, nalibre na nga siya dyan, portre, tungkab naman yan. Tapos doon naman sa laban sa Mavericks, pamalit na naman siya rito mga tol. Ayan, siya may dala ng bola rito, naging aggressive na naman, layup yan. Ito, nakasona ang Mavericks dito, ha. 1-3-1 zone ang ginawa nila. Hindi nagkaintindihan ng depensa, Libre-libre siya sa ilalim. Nice cut, nice pass. Is 2 points na yan.
Ito, fast break na naman. Dinadala ni Lolo Bron sa fast break. Nasa gitna si Lolo Bron. Ayan siya, papunta na siya sa quarter, oh. Sakto lang yung pass ni Lolo Bron. Libre yan, portrait. Tungkap naman yan. Pick and roll naman ng Lakers dito. Sumugal ang depensa, sumundot. Ayun, nakalibre na nga tuloy. Kita ang bakal, portrait. Patay ka dyan. Tapos laban naman sa Clippers, first time din natin nakita nakasabay niya si Papa Luka sa loob, mga tol. Ayan, spin pick and roll yan, tingnan mo, na-double din si Papa Luka. Yan yung inaantay ko kanina pa eh. Cross court pa sa kanya, open si Kennard, portrait, patay ka dyan. Maganda talaga yung nilaro niya nung nakasabay niya si Papa Luka, ha. O yan pa siya sa fast break, binigay ni Papa Luka, nakasalaksak nakakagat, kinanang pangalayap yan. At isa, kasabay na naman niya si Papa Luka, ha. Fast break to, binato ka agad ni Papa Luka. Yan, binuhay na nga kagad ni Kennard, portrait. Tungkap naman yan. Ito, galaw naman siya rito, galing sa corner. Hindi na pasahan sa handoff eh, oh. Pero ang ganda, diniretso siya sa cut. Ayan, nice pass, oh, kinana na naman, nice naman. Ayan pa isa, inikot palabas yung bola. Ayan, inatake na nga yung close-out, nice. Nakakitutuloy niya ang bakal, tinira, patay din yan. Tapos laban naman sa Celtics, ayun, sabay na naman silang dalawa ni Papa Luka, ha. Binato na naman kagad sa kanya eh, oh. Binuhay na nga kagad, portrait, patay ka dyan. Yan talaga yung inaantay ko, yung ganyan eh. Yung magamit siya palagi, nakasabay ni Papa Luka, ha. Spain pick and roll yan, tingnan mo, tingnan yung depensa, oh. Inipit kagad si Papa Luka, diba? Pero delikado yan kasi nga, manilibre si Kennard, shooter yan eh. O yan, libre-libre na nga yan, portrait, tungkap naman yan. Pero ayun, natampakan na nga ang Lakers dito. Kaya yan, yung mga second stringers na nga ulit yung kasabay niya sa loob. Turn around by the way, patay naman yan. Ito pa isa, pick and roll sila dito, ha. Ang ganda ng ginawa niya, inantay niya muna makabalik yung roller, tsaka siya na libre, diba? Tsaka niya ngayon tinira sa may elbow, patay din yan. So yun mga tol, no? Sa mga naging laro ni Kennard sa Lakers, ano sa tingin nyo, ha? Naging effective ba talaga si Kennard sa Lakers? O parang hindi pa? Maganda naman talaga yung 3-point shooting niya, no? Maganda rin yung figure percentage niya. At mas mataas yung average niya kesa nung nasa Atlanta Hawks pa siya. Pero sa tingin ko kasi mga tol, parang kulang talaga, nakukulangan ako eh. Kung ako ang tatanungin kasi, dapat siguro tingin ko rito mga 12 points hanggang 15 points per dito si Kennard eh. At yung talagang purpose niya, floor spacer to, diba? Eh parang hindi pa talaga totally na ma-maximize ng Lakers. Eh paano ba nila magagawa ma-maximize yun? Simple lang mga tol eh, no? Kailangan ang gawin nila, isabay nila palagi si Kennard sa loob kasabay ni Papa Luka, diba? Ganun lang kasimple yun eh. Basta nasa loob si Papa Luka, dapat nasa loob din palagi ito si Kennard, diba? Pero sa ngayon, malabo talaga mangyari yan. At parang mahirap gawin yun na matagal. Malabo kasi siya maging first time kasi andyan si Lolo Bron at si Baby Bakris, diba? Alis na lang, alisin ng Lakers si Rukawa sa first time o kaya si Lolo Bron. So nangyayari tuloy, sa palitan na lang ng tao, tsaka lang niya pwede makasabay si Papa Luka sa loob. Tingin ko talaga rito mga tol, parang malabo to eh. Parang malabo ma-maximize ng Lakers etong paggamit nila kay Luke Kennard. Tingin ko rito siguro parang magiging yung parang ibang players ng Lakers to eh. Magaling talaga yung player na yon bago kinuha ng Lakers, tapos unting-unting nawawala yung laro nung kinuha na ng Lakers. Tanong nyo naman, bakit kanyo? Alam nyo na yung sagot dyan, diba? Eh maraming superstar margarine eh. Marami rin matanda naglalaro sa loob ng Lakers, kaya ganun na nangyayari. Ano pang imagas, malay kayo mga hitar na matanda.